Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Diego. Taong 1970. Probinsya ng Bicol. Sa tahanan ng magaling na albularyo sa lugar na si Mang Diego, nagpunta ang magpinsang Leon at Carlos. Pabalik-balik na sila sa bahay ng matanda. Ngunit hindi ito maabutan dahil palaging may lakad. Kilala ito bilang isa sa mahuhusay na manggagamot ng bayan. Nagpapagaling na mga pasyente sa pamamagitan lamang ng salita, maging ng sagradong lana. Ang pinsang babae ang kanilang pinangangambahan. Paulit-ulit itong dinadapuan ng sakit na makalipas ang ilang araw mula magamot. Babalik na naman. Sila na lamang ang magkakatuwang sa buhay dahil maagang iniwan ng mga magulang. Kaya't sila na lamang ang naghanap ng paraan para mapagaling. Mang Diego, baka naman po may magagawa pa kayo. Kay Manong Adolfo namin pinatingin si Sisa eh. Napapagaling naman pero makalipas ang ilang araw, dadapuan na naman ng lagnat. Hindi na yata normal yun. Grabe yung pagsusuka niya na may kasama pang buo-buong dugo. Mang Diego, ikaw na lang talaga yung huli naming pag-asa. Kaya sana naman matulungan mo kami. Naiisip ko na baka nagaya si Sisa sa dating kaso ng bayan. Maraming taon na yung nakalilipas. Hindi ba't sinalakay na manggagaway ang bayang to na nagsanhi ng sakuna sa mga tao? Nang mabanggit ito ng binata, kagad na numbalik sa alaala ni Mang Diego ang nangyari noon. Bata pa lamang siya ng mga panahong yun kung kailan naging saksi sa kaganapan sa paligid. Katulad niya, manggagamot din ng ama at ang kanilang tahanan ay dinagsa ng mga biktima ng manggagaway. Matagal-tagal din ang oras na ginugol nila para matapos ang sakuna. Buwis buhay noong sinimulang tugisin ang naging dahilan ng lahat. Nagawa namang mahuli at naparusahan subalit marami na ang naperwisyo at may buhay pang nalagas. Bagong henerasyon kayo kaya wag na ninyong banggitin ang nakaraan. Ang mga nadinig nyo ay iilang parte lamang ng dinanas namin dati. Higit pa sa inyong inaakala ang mga kaganapan noon. Sa kadalhin nyo na lamang sa akin si Sisa para matignan ko ang kalagayan. Hindi ko rin may papangako na magagamot siya. Si Adolfo nga na mas mahusay pa sa akin. Ay nako, ano bang tinutungangan ninyo? Umuwi na kayo at dalhin dito si Sisa. Bilisan nyo dahil may lalakarin pa ako. Wika ni Mang Diego. Habang hinihintay ang pagbalik ng mga ito, hinanda na niya ang mga gamit sa panggagamot. Lalong-lalo na ang sagradong lana. Pagkatapos, nag-abang na ito sa labas ngunit natagalan ang magpinsan at si Mang Dolfo ang unang dumating. Magandang hapon, pare. Mabuti naman at nandito ka. Nagpunta na ba rito ang magpinsang Carlos at Leon? Sa akin nila dinala si Sisa dahil mas malapit ang tahanan ko kesa sayo. May problema sa batang yun eh. Nagamot ko naman pero bumabalik. Nagdududa na nga rin ako sa mga nangyayari dahil noong nakaraan may sumadya sa bahay ko na parehong-pareho sila ng iniinda. Mukhang malala talaga yan dahil ikaw na pinakamagaling pagdating sa gamutan.
hindi nagawang puksain ang sakit na nagpapahirap sa pasyente. Ano ba sa tingin mo ang nangyayari, pare? Sa tingin ko, may manggagaway muling nagsisimula na namang magpalaganap ng peste sa lugar na ito. Parang mauulit din yata ang nangyari noon. Yan ang pinangangambahan ko. Napatanda na lamang ng krus si Mang Diego matapos madinig ang sagot ni Mang Adolfo. Saksi ito sa nangyari dati at isa yon sa pinagdarasal niya na wag nang maulit. Kung merong manggagaway, sino naman? At ang dati bang si Aling Bebang na napuksana ng aking ama? Ibig bang sabihin, merong sumunod sa yapak ng demonyong yon? Ganyan na nga siguro. Kaya sinadya kita dito. Dahil gusto kong makipagtulungan ka sa akin. Hanapin natin ang manggagaway na yan ng mapuksa bago pa lumaki ang suliranin. Walang pagdadalawang isip na pumayag si Mang Diego. Aminado itong may edad na subalit hindi niya kayang pabayaan na lamang ang kasalukuyang sitwasyon. Gayong may duda silang merong manggagaway sa likod nito. Nang magkasundo ang dalawa, maingat nilang plinano ang lahat na sinimulan sa kondisyon ni Sisa. Pagkarating ni na Carlos at Leon kasama ang pinsang babae, kagad sinuri ni Mang Diego ang kalagayan nito. Mainit, nanghihina at may kasama pang dugo ang laway. Nang pakiramdaman niya ang daloy ng enerhiya sa katawan, natukoy na merong mali. Na hindi lamang normal na karamdaman ng tao ang pinagdudusahan ng babae ngayon, kundi kagagawa ng isang itim na kapangyarihan. Ginawa ni Mang Diego ang makakaya. Ginamot at sa kabutihang palad, bumuti naman ang pakiramdam pagkalipas ng ilang sandali. Tanging panghihina at paghupa ng pag-init ng katawan lamang ang nalunasan. Pansamantala. Mang Diego, gagaling na ba yung pinsa namin? Baka mamaya, saglit lang po ito tapos babalik din naman at mas lulubha pa yung kalagayan niya. Huwag tayong magmadali mga iho. Aaminin ko sa inyo, hindi magiging madali ang paggamot sa pinsan niyo. Mapapahaba ang gamutan. Kaya hihilingin ko na dito na muna sa aking tahanan si Sisa. Iyon ay kung papayag kayo. Dito na lang din po kami, Mang Diego. Hindi namin kayang iwan si Sisa eh. Nakababatang kapatid namin yan. Kung papayag po kayo, pati kami dito na rin sa tahanan ninyo. O sige, walang problema sa akin pero sana naman tulungan niyo ko sa gawaing bahay. Dahil hindi ko kayo mapagsisilbihan habang nandito, aasikasuhin ko pa ang pinsan niyo. Walang problema, Mang Diego. Kami na po yung bahala sa gawaing bahay. Basta, gamutin niyo lamang po si Sisa. Dahil nagkasundo, sa tahanan ni Mang Diego pansamantalang tumuloy ang tatlo. Habang abala sa kusina sina Carlos at Leon para sa paghahanda ng hapunan, tahimik na pinagmamasdan ni Mang Diego ang nagpapahingang si Sisa. Kakatapos lamang niya na muling suriin ang kalagayan ng dalaga. Nararamdaman pa rin ang enerhiya ng itim na kapangyarihang dumadaloy sa katawan nito. Ginamitan na niya ng sagradong langis. Sinabayan na rin ng orasyon. Subalit kapit na kapit ang sumpa sa dalaga. Nang wala nang maisip na paraan, lumabas ito at kumonsulta kay Mang Adolfo. Nagpasama na din siya kay Carlos upang magbitbit ng sulo. Mang Diego, hindi po ba kayo natatakot na tumirang mag-isa?
Tsaka, wala po ba kayong anak? Wala nga akong asawa. Anak pa kaya? Saka hindi naman nakakatakot mamuhay ng mag-isa. Basta't marunong ka lamang dumiskarte, mabubuhay ka. Kung sa bagay, mabubuhay talaga ang tao kung marunong dumiskarte. Parang sa sugalan lang eh. Kung hindi ka marunong tumaya, matatalo ka talaga. Kinaltuka ng matanda si Carlos nang marinig mula dito ang salitang sugalan. Kilala niya ang binata, lalo na ang pinsan nitong si Leon. Suki ang dalawa sa pasugalan ng bayan. Sila ang pinakabatang sugarol doon. Ang tuwid mo pang magsalita tapos ganyan din pala. Ay nako, kailan ba kayo titigil sa pagsusugal? Ang perang nakukuha nyo ni Leon mula sa suhol na pinagtatrabahuhan, ipunin o hindi kaya ibili ng bigas at pangangailangan sa araw-araw. Bata pa kayo, huwag niyong hayaang malulong ang sarili sa bisyo. Paminsan-minsan na lang naman. Di na nga kami napapadayo sa sugalan magmula nang magkasakit si Sisa eh. Akala pa nga namin noong una, normal na lagnat lang. Binilhan pa nga ng gamot ni Leon nung sumadya sa kabilang bayan eh. Hindi umubra, tapos lumalala. Pinatig na namin kay Mang Adolfo. 3 beses kami nagpabalik-balik. Nagagamot pero babalik lang din. Ano po ba talagang sakit na dumapo sa pinsan namin? Yun ba yung sinasabi nila na gawa ng manggagaway? Saan mo ba narinig ang mga bagay na yan? Sa pagkakaalam ni Mang Diego, pilit kinalimutan ng mga taga-baryo ang sakunang hatid ng manggagaway noon dahil sa perwisyong dulot nito. Si Aling Tising po, masyadong mausyosong tao yun. Pumunta pa sa bahay para magtanong kung ano nangyari kay Sisa. Sinabi ni Leo na ganun nga, pabalik-balik yung lagnat, tapos may dugo na sa laway. Sabi ni Aling Tising gawa na raw yun ng manggagaway eh. Abat, ito talagang si Tising. Dadalawa na nga lang ang ngipin, ang lakas pang magsabi ng kung ano-ano. Huwag niyong pansinin ang isang yon. Kinulang lang ng pagmamahal dahil maagang nabiyuda. Ang sabihin mo ka mo, Mang Diego, kinulang sa ngipin. Parehong natawa ang dalawa. Nagmamadali na ning naglakad para marating ang bahay ni Mang Adolfo na naroon sa kabilang sitio. Pagkarating doon, saktong kakasimula pa lamang maghapunan ang mag-asawa. Nahihiyaman, ngunit dahil sa alok ni Aling Welina, nakisalo sila sa hapag. Pagkatapos sa bakuran na naganap ang masinsinang pag-uusap, habang nakaupo sa lilim ng mangga at naaaliw sa pagkain ng mani. Kaya siguro malaki ang pangangatawan mo pare. Dahil katatapos lang kumain, kakain ka na naman. Ang daming pagkain sa bahay niyo ah. Alam mo naman si Welina, hindi talaga nawawala ng pagkain. Nahawa na nga rin ako. Siya nga pala, naging mabait na pala tong si Carlos. Sinamahan ka papunta rito. Anong nalunok nito? Laway lang naman po sa itong mani. Wika ni Carlos, na nasa pagbabalat ng mani ang atensyon. Sa bahay muna tumutuloy pansamantala ang 3 para mabantayan ko ang kalagayan ni Sisa. Pare, seryoso ang sitwasyon ng bata. Hindi ordinaryong sakit ng tao. Tama nga na sabihin nating kagagawan ito ng manggagaway. Dahil may nararamdaman akong enerhiya ng itim na kapangyarihan na dumadaloy sa katawan niya. Wika ni Mang Diego na sinunda ng malalim na paghinga.
Pati si Mang Dolfo ay naubusan na ng sasabihin. Napahaba ang pag-uusap na inabot na sila ng 10:00. Hindi pa tapos ngunit hininto muna para makauwi si Mang Diego at Carlos. Ako na ang dadayos sa inyo bukas, pare. Oras-oras mo na lamang suriin ang kalagayan ni Sisa para malaman natin kung anong kakailanganin. Nandyan naman sina Carlos at Leon. Utusan mo ang dalawang yan para may maitulong. Grabe ka naman, Mang Dolfo. Parang sinabi mo na rin na ang tamad-tamad namin ni Leon. Abay, totoo naman. Isa na rin yata sa dahilan kung bakit nagkasakit si Sisa. Siya lamang ang gumagawa ng lahat sa bahay ninyo. Maging sa paglalaba ng mga damit, pag-iigib ng tubig, at pangangahoy na gawain dapat ng mga lalaki. Siya pa din ang tumatrabaho. Wika ni Mang Dolfo. Ay, siyas, tama na yan. Aalis na kami, pare, ha. Malalim na ang gabi. Sumadya ka na lang sa bahay bukas. Hihintayin ka namin at mauna na kami. Pagkarating sa tahanan, nagulat ang matanda nang marinig ang daing ni Sisa. Namimilipit sa pananakit ng ulo at nagrereklamo na merong nadidinig na boses. Tinatawag siya at gustong kuhain ng isang maitim na tao. Pinakalma muna ito ng matanda bago sinagawa ang orasyon para maitaboy ang kapit ng masamang elemento. Humupa naman ang kalagayan subalit ang pananakit ng ulo hindi nawawala. Tumaas din ang lagnat na tila nag-aapoy na ang katawan. Pinahiran ito ni Mang Diego ng sagradong lana. Paglipas ng ilang sandali ay bumuti na din. Leon, ano bang nangyari kanina noong wala kami ni Carlos? Manong, pinapakain ko lang po si Sisa. Naging maayos naman pero bigla siyang sumigaw sa pananakit ng ulo. Tapos may nadidinig daw siya na boses na may gustong kumuha sa kanya. Itinuturo nga po yung bintana eh. Pati ako natakot na rin. Dali-daling tinignan ni Mang Diego ang bintana. Binuksan niya ito at ganoon na lamang ang pagkunot ng noo. Matapos makita ang figura sa kalayuan. Masyadong madilim sa bahaging yong kaya itim na bulto lamang ang naaninag. Hindi na rin ito nagtagal. Nang makitang nakatingin siya ay nawala kagad. Babae yun ah. Pero sino naman? Bakit bigla na lang tumakbo? Anong babae, Mang Diego? May nakita po ba kayo? Hindi ako sigurado. Pero parang may nakita ako kaso lang. Bigla na lang nawala. Nakiramdam si Mang Diego sa paligid. Payapa naman ang ihip ng hangin at wala itong naamoy na pag-alingasaw ng panganib. Senyales na nakalayo na ang may dala ng banta. Dahil sa nakitang bulto, naisip niya na ang babaeng yon ang manggagaway na humahamak kay Sisa. Ngunit ang tanong sa sarili, sino ba ito? May napansin ba kayong nakausap si Sisa na babae? Kahit sino. Basta babae, meron ba? Di ko po sigurado, Mang Diego eh. Ikaw ba, Carlos? Sa ating dalawa, ikaw ang palagi nakakauwi ng bahay kaya baka may napansin ka. Napaisip si Carlos. Binalikan ang mga naabutang ganap sa tuwing uuwi ng tahanan. Galing sa paggala. Nang may naalala kagad naman niyang sinabi. Hindi ko alam kung may kakabit pa ba ang naaalala ko sa lagay ni Sisa. Noong nakaraang buwan pa kasi ito eh. Sabihin mo na, para magkaalaman na tayo dito. Huwag mo nang patagalin pa para mapadali na rin yung pagaling ni Sisa.
Hindi ka ba naaawas na nakababatang pinsan natin? Syempre oo. Ang napansin ko lang naman noong hapon na umuwi ako galing sa ugalan. May nakausap si Sisa na isang matandang babae. Saglit ko lang sila nakita kasi nagmamadali na akong umalis eh. Saka parang mabuting tao naman yung matanda na yun. Uy, di tayo sigurado. Yung matanda nga sa sugalan nakala ng lahat mabait. Tapos ayun, nagnakaw ng pera. Kaya yung nakausap ni Sisa, baka may itinatago ring kasamaan. Ano ba ang itsura ng matanda? Payat ba? Mataba? Matangkad o ano? Hindi naman po katangkaran. Pantay lang sila ni Sisa eh. Tapos maputi na yung buhok. Ayun lang po yung naaalala ko. Malay ko ba sa ibang tao? Base sa deskripsyon na ibinigay ni Carlos, merong tumama sa bulto na nakita kanina. Sa galawan pa lang, alam na ni Mang Diego na babae ito. May maiksing buhok, tapos hindi gaanong katangkaran. Napatango na lamang siya sa naisip. Posibleng ang figurang yon ang manggagaway. Ngunit dahil hindi na mahagilap sa labas, ipinagpabukas na lamang niya ang mga ideyang naisip. Muling sinuri ni Mang Diego ang kalagayan ni Sisa. Napangiti ito nang malamang bumubuti na. Subalit kagading napawi nang maramdaman pa din ang kapit ng itim na kapangyarihan dito. Ang tigas talaga ng manggagaway na to ah. Ano bang nagawa ni Sisa para pagdiskitahan at gawing biktima? Siguraduhin mo lang talaga na hindi ka namin mauhuli ni Adolfo. Dahil sa oras na malaman namin kung sino ka, sa hukay ang huli mong hantungang hayop ka. Mang Diego, mas mabuti pa siguro. Kumain na muna kayo. Nagsasalita na kayong mag-isa eh. Naistorbo si Mang Diego nang lumapit si Carlos sa kanya. Kamuntikan pa itong hagisan ng hawak na bote ng langis dahil sa galit. Hoy ikaw, wag mo kong gaganyanin kapag seryoso ako. Iniistorbo mo ang naiisip ko eh. Nagsasalitang mag-isa. Hampasin kaya kita. Totoo naman po Mang Diego. Nakaharap po kayo sa bote tapos nagsasalita. O parang baliw lang kaya kumain na po muna kayo para hindi kayo matuluyan. Ay anak ng, halika nga nang mahampas kita ng tuluyan. Diyos ko, yung pagiging loko-loko mo, itago mo yan. Ang lakas ng tama ng batang to ha. Inis na wika ni Mang Diego. Ngunit tumatawa lamang si Carlos. Alam naman ng matanda na nagbibiro lamang ito. Hindi lang makuhang sumabay dahil naistorbo ang ginagawa. Matapos nilang mag-agahan, naging abala na rin sa pagharap kay Mang Adolfo si Mang Diego. Sinuri nilang dalawa ang kalagayan ng dalaga. Pagkatapos ay masinsinang nag-usap. Baaga ko sa bayang kaninang madaling araw. May nadinig akong usap-usapan tungkol sa manggagaway. Hindi lang pala rito sa atin, maging sa ibang bayan ay meron na din. Pero walang nakakaalam kung sino. Ang napapansin lang nila, may gumagala sa gabi. Ang nakikita lang din ay bulto ng isang babae. Nagtatago ito sa madilim na bahagi ng lugar. Ang tanong ko lang pare, bakit parang gusto ng manggagaway na mambiktima sa bawat lugar sa parehong pagkakataon? Dati yung kay Bebang, sa isang lugar lang siya nang gugulo. Pero itong manggagaway ngayon, mukhang gusto ng malawakang sakuna. Wala ka pa rin bang ideya kung sino? Kagabi, may nahagip akong bulto dyan sa kakahuyan.
Isang babae na merong maiksing buhok. May katamtamang tangkad lang din. Gusto ko sanang sundan kaso mabilis na wala. Ako na ang bahalang maghanap sa pesting yun Pare, sa ngayon ng kaligtasan muna ni Sisa ang unahin mo. Sinadya ko kanina ang pasyenteng dumalaw sa akin noong nakaraan na may parehong kaso sa kanya. Pare, wala na siya. Kahapon lang binawian ng buhay. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila nang mabalitaan ang malungkot na sinapit ng isa pang biktima. Mas lalo tuloy nangamba si Mang Diego sa maaaring kahinatnan ni Sisa. Ang malala pa niyan pare, hindi lang manggagaway ang pumatay sa biktima. Pumunta ko sa burol kanina at may nakita kong iilang bakas ng pambibiktima ng aswang. Sa tingin ko, habang nagdurusa sa karamdamang bigay ng manggagaway, may aswang din na nakisali. Hindi pa nga natin alam kung sino ang manggagaway. May aswang na naman. Hay nako, ano bang nangyayari ngayon? Mukhang masusubok ang kakayahan natin bilang manggagamot pare. Sige lang. Balang araw malalaman din natin kung sino-sino ang mga Poncio Pilatong nambibiktima rito sa atin. Sa sandaling mangyari man, hindi talaga ako magdadalawang isip na patayin siya. O sila kung marami sila. Wika ni Mang Diego. Halos magkiskisan ang ngipin nito sa sobrang galit. Nagpatuloy ang kanilang usapan at sa kalagitnaan nito, may napadaang matanda. Biglang napako ang paningin ni Mang Diego sa ale matapos mapagtanto ang pisikal nitong kaanyuan. Maiksi ang buhok, may katamtamang tangkad, at kahulma ang imaheng nakita noong nagdaang gabi. Kagad siyang lumapit dito at tinitigan ng mabuti. Nagtaka si Mang Adolfo sa kanyang ginawa. Ganon din sina Carlos at Leon. Mang Diego, kakakita mo lang sa ali ganyan ka na makatitig. Hindi namin alam na ganyan ka pala dumiskarte sa babae ha. Uy Mang Diego, baka matunaw sa mga titig mo yung ali. Tapos mamaya, mahulog kayo sa isa't isa. Tumahimik nga kayo. Kung ano-anong pinagsasasabi ninyo O ikaw babae, saang lugar ka nagmula? Ngayon pa lang kita nakita rito sa amin ha. May binabala ka bang masama? Diretsahang wika ni Mang Diego. Gulat ang rumihistro sa pagmumukha ng ale. At kagad itong nagsalita. Hoy lalaking panot, wag na wag mo kong paghihinalaan ng ganyan. Ang tuwid-tuwid kong tao tapos gaganyanin mo ko. Umalis kang harian. Harang-harang, napakabastos. Nagulat si Mang Diego. Napalakas tuloy ang pagtawa ng magpinsang Carlos at Leon. Lumapit na rin si Mang Adolfo upang pigilan ang susunod niyang gagawin. Tama na pare. Alam kong naisip mo na baka siya ang manggagaway. Kung siya man ay dapat nakilala ko. Alam mo namang malakas ang pandama ko pagdating sa mga ganyang bagay. Ikaw rin, hindi ba? Natigilan si Mang Diego. Dito lamang napagtanto na walang bahid ng kasamaan ang kaluluwa't katawan ng aling hinarangan. Nakaramdam tuloy ito ng hiya. Ngunit nangyari na ang nangyari. Kaya hindi na lamang nag-isip. Subalit si Carlos ay hindi pa tapos. Uy Mang Diego, kung didiskarte ka sa babae, dapat kabutihan kagad ang ipakita mo. Hindi yung bigla kang haharang sa daan. Tapos tititigan mo na parang siya yung pinakamasamang tao sa mundo. Tignan mo yung napala mo. Hindi ba sinigawan ka lang?
Mali kasi yung diskarte mo eh. Hoy Carlos, ikaw na bata ka, manahimik ka ha. Hindi ako dumidiskarte. Naisip ko lang na baka siya yung manggagawa na nagbigay ng sumpa sa pinsan niyo. Umaakba siya sa description eh. Pero ang sabi naman ni Mang Adolfo, hindi eh. Doon ka na nga. Puro ka kalokohan. Seryoso yung tao rito eh. Hahaluan mo pa ng kung ano-ano. Alis. Pare, kalmahan mo lang. Ikaw na rin ang nagsabi na balang araw malalaman din natin kung sino ang nasa likod ng pambibiktimang ito. Magtiis lang tayo. Maghintay. Mapapanagot din natin kung sino man siya. Sumang-ayon si Mang Diego kay Mang Adolfo. Nagsisisi ito sa biglaang kilos kanina. Nalaman din niya na inapala ang aling yon ng kapitbahay. Bagong dating lamang sa lugar kaya't hindi nakilala kagad. Isa pa't umaakma ang pisikal na anyo sa imaheng nakita noong nakaraang gabi. Humingi na lamang siya ng tawad. Pinatawad naman ng walang pag-aalangan. Na mga sumunod na araw ganun pa rin ang kalagayan ni Sisa. Uhupa ang karamdaman ngunit biglang susumpungin. Hindi na malaman ni Mang Diego ang gagawin dahil sa paglipas ng oras. Mas lalong lumalala ang kondisyon ng dalaga. Pati ilong nagdurugo na at nanghihina ng sobra. Sa kalagitnaan ng panggagamot, napansin ni Mang Diego na may kakaibang timpla ang hangin. Habang sina Carlos at Leo naman nagrereklamo na parang may nasusunog. Sa tindi ng amoy, hindi na halos makahinga. Ano yun? Ano bang amoy yun? Napakasakit sa ilong. Wala namang nasusunog sa paligid Saan kaya yun ang gagaling? Nang mapagtanto ni Mang Diego ang pinagmumula ng apoy, kagad niyang dinampot ang bote ng konsagradong langis. Nagmamadaling lumabas. Sina Carlos at Leo na nagtataka ay sumunod. Pumasok kayo sa loob. Bantayan mo si Sisa, Leon. Ikaw naman, Carlos. Kumuha ka ng itak sa kusina. Bilisan mo. Dali na! Utos na matanda. Kagad namang sumunod ang dalawa. Dali-daling nagbalik si Carlos na may bitbit na itak. Halika, Carlos. Hanapin natin ang aswang na yon. Ang lakas ng loob na magparamdam. Tignan natin kung uubra ba yan. Walang reklamong sumunod si Carlos sa kanya. Sinuyod nila ang buong paligid subalit walang nahanap. Nawala din kagad ang amoy ng aswang kaya't hindi na alam kung saang banda hahagilapin. Mang Diego, nawala na po yung amoy. Wala na rin ba yung aswang? Sayang, handa pa naman ako makipaglaban. Siya rin ba yung sinasabi niyong manggagaway? Dahil sa sinabi ni Carlos, natigilan sandali si Mang Diego. Tama. Ang manggagaway. Siya rin yung aswang. Halika. Pumunta tayo sa bahay ni Adolfo at ibabalita ko ito sa kanya. Mang Diego naman, gabi na po eh. Tulog na sa mga oras na to si Mang Adolfo. Nakakaya naman manggising. Kilala niyo naman po si Aling Melina. Ayaw nun nang naiistorbo lalo na sa pagtulog. Bukas na lang po. Isa pa, kailangan din nating magpahingi. Lalo na ikaw. Kung sa bagay. O sige, gumising ka ng maaga dahil pupuntahan natin si Adolfo. Mabuti na lang may natitira pa sa utak mo at naisip mo ang bagay na yon. Ay grabe ka naman Mang Diego. Kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, may laman din naman tong utak ko no. Konti nga lang.
Pero ano po ba yung nasa isipan nyo? Ang manggagaway ay hindi lamang manggagaway. Isa rin itong aswang. Tugon ni Mang Diego. Kinabukasan maaga ang matanda sa bahay ni Mang Adolfo. Napag-usapan nila ang napagtanto niya sa nagdaang gabi. Hindi naman kumontra ang kaibigan ngunit hindi rin kagad sumang-ayon. Dahil wala pang kasiguraduhan eh. Sabay silang bumalik sa kaniyang tahanan at sinuri ang kalagayan ni Sisa. Kumpara sa mga nagdaang araw, mas bumuti ngayon ang kondisyon ng dalaga. Nagagawa ng magsalita at nakakatayo na. Hindi na gaanong mahina. Kinausap nila ito ngunit bigo silang makakuha ng impormasyon dahil wala nang maalala. Talaga ba, Sisa? Yun bang matandang babae na nakausap mo? Binigyan mo pa nga ng tinapay dahil naawa ka eh. Hinatid mo pa nga sa daan. Wala talaga akong maalala. Marami naman akong nakausap na matatanda. Sino ba sa mga yon, Kuya Carlos? Naku, baka pati alaala mo, binura ng manggagaway para hindi siya matumbok. Pwede naman siguro yung ganun no, Mang Diego, Mang Adolfo. May kakayahan din yung manggagaway na gawin yon. Baka kailangan lang ng pahinga ni Sisa. Huwag natin biglain ang bata. Kayong dalawa, huwag kayong magulo kapag nagpapahinga si Sisa para manumbalik sa kondisyon ng pinsan ninyo. Bantayan niyo siya pero huwag guguluhin. Huwag din kausapin ng kung ano-ano. Baka malito. Loko-loko pa naman kayong dalawa. Pare, may sumadya kaninang umaga sa bahay. Kapareho ng karamdaman ni Sisa. Sa tingin ko sumusobra na ang manggagaway. Sa pagkakataong ito, mas bata ang biktima. Napabuntong hininga si Mang Diego. Pilit pinigilan ang bugso ng galit. Kumusta naman? Nagamot mo ba? Oo pare, pero hindi ko sigurado kung tuluyan na bang gagaling. Pareho sila ng karamdaman ni Sisa. Bako huhupa lang ng ilang araw tapos babalik na naman Siya nga pala, yung sinabi mong ang manggagaway ay posibleng isa ding aswang. Totoo nga siguro. May napansin ding imahe ang ina ng bata. Sigurado yon yung aswang na yon. Tignan mo nga naman. Manggagaway na nga. Aswang pa. Ang tanong na lamang talaga, sino kaya ang isang yon? Yan ang pinapaalam ko kay Jason. Pamangkin ko na masyadong gala. Kung saan-saan yun nakakaabot kaya para may silbi. Inutusan kong alamin kung sino ang manggagaway. Magtiwala tayo sa batang yun. Maalam siya sa gagawin niya. Sana nga matumbok na para matapos na ang lahat ng ito. Dumarami na ang biktima. Paano kung mas dadami pa? Wag naman sana, Diego. Grabing bangungot na ang nangyari noon. Wag naman sanang maulit ngayon. Sa pagsapit ng dilim, nagsalo-salo sa hapag si Mang Diego at tatlong magpipinsan. Natuwa naman ang matanda. Sa paglipas ng mga oras, bumubuti ang kondisyon ni Sisa. Nanumbalik na ang lakas nito. Nang suriing kanina ay hindi na maramdaman ang maitim na kapangyarihan. Ipinagdarasal na lamang na matanda na hindi na muling kumapit ang kasamaan na manggagaway. Nang sandaling matapos ang hapunan, naalerto ang lahat nang sumigaw ang kapitbahay na merong aswang. Paglabas ni Mang Diego, ang naabutan na lamang ay ang sugatang binata at asawa ni Pedring. Parehong sugatan kaya't nagpresenta itong gamutin.
Hindi naman malubha ang natamo ng asawa. Subalit napuruhan ang bata sa dibdib. Tinawag na rin nila si Mang Adolfo upang makatulong. Nailigtas naman ang bata sa bingit ng kamatayan. Ano bang nangyari, Pedreng? Iniwanan mo na naman siguro ang mag-ina mo, kaya walang nakapagtanggol sa kanila. Nasa kusina lang ako, tapos yun na ang naabutan ko. Inaatake ng aswang ang aking mag-ina. Bago magyari yan, ilang araw nang nilalagnat ang anak ko. Pare, hindi kaya ang manggagaway na yon? Sana nga pare, para sa susunod na pagbalik ng lintik na yon, may mapapatay na ako. Wika ni Mang Diego na napahigpit pa ang hawak sa bote ng langis. Kung hindi binawi ni Mang Adolfo ay siguradong mababasag. Kalmahan mo lang pare. Nakakasiguro kong nalalapit na ang araw ng katapusan ng manggagaway na yan. Maging handa lang tayo para sa kung sakaling darating na ang oras. Diretso natin siyang maihahatid sa kanyang hukay. Wika ni Mang Adolfo. Naging abala na rin sila sa mga sumunod na sandali dahil muli na namang sinumpong si Sisa. Sa pagkakataong yun, sumusuka na ito ng dugo. Kagad namang pinagtuunan ng pansin at naagapan. Ngunit pagdating ni Carlos, bigla silang naalisto. Mang Diego, may matanda ako nakita doon. May sinasabi siya habang nakatingin dito sa atin eh. Manggagaway! Halika Diego, tugisin na natin. Saan mo nakita, Carlos? Sa likod po. Sa likod. Natatarantang sagot ni Carlos. Nagmamadaling nagpunta sina Mang Diego at Mang Adolfo sa itinuro nito. Ngunit wala silang naabutan doon. Naglibot pa sila subalit wala na talaga. Oh, akala ko ba nakita mo na Carlos? Bakit wala? Nakaalis na siguro. Noon nakita ko nagmamadali na rin siyang lumakad at... Teka, siya yung matandang nakausap ni Sisa dati. Sigurado ako. Tignan mo nga naman, ang manggagaway na ang mismong lumalapit sa atin. Sa susunod na balik niya, sisiguraduhin na nating hindi na makakawala. Hindi na talaga pare. Dahil ako mismo ang mangunguna sa pagtugis ng lintik na yon. Dumaan ang gabi na hindi makatulog si Mang Diego. Binabagabag sa kakaisip kung sino ang manggagaway. Hindi niya napansin ang oras at muli na namang sumapit ang umaga. Naghanda na lamang ito dahil pupunta ng bayan para makabili ng kakailanganin sa tahanan. Pagkarating doon, bumungad kagad ang usapan tungkol sa aswang na nambiktima kagabi. Nakiusyoso si Mang Diego. Napag-alamang dalawang dalaga ang napuruhan sa pangyayari. Nako, yan na nga bang sinasabi ko? Ilang taon nang nananahimik ang lugar natin. Tapos ngayon, may aswang na biglang manggugulo. Ayos lang sana kung hanggang pananakot lang. Meron lang yung pumatay eh. Hindi pa nga tapos yung pali-palita tungkol sa kakaibang karamdaman ng iilan. Tapos ngayon may aswang naman. Hindi kaya ang manggagaway ay saring aswang na matapos pagdosahin ng biktima, dadalhin sa pamamagitan ng aswangan. Hindi nalalayong ganyan nga. Mauulit yata yung nangyari dati. Hindi ba't aswang din yung si Bebang, yung manggagaway noon? Oo nga, aswang din yon. Hindi naman yata.
Oo, aswang. Kapitbahay ng pinsang ko ang animal na yon. Swerte lang dahil hindi siya binektima. Sa malayo-layong lugar lang nang gagambala. Hindi yata nang bibiktima ng kapitbahay ang ganong klaseng nilalang ano. Bakit kaya? Parang kawatan lang din pala. May kawatan bang nagdanakaw ng kapitbahay niya? Malalaman kagad kung ganon. Ganyan lang din siguro. Ay, Diyos ko. Basta pag-ingati natin ang ating kabataan. Dahil may manggagaway. Manggagaway na nga aswang pa. Ayos lang sana kung simpleng manggagaway lang. Nakabutihan ng dulot. Kasamaan ng ambag sa lipunan ng isang yan. Magandang umaga sa inyo. Matanong ko lang kung kilala niyo ba yung sinasabi niyong manggagaway na aswang? Ikaw pala yan, Manong Diego. Sa hinala ko parang si Gracia. Huwag ka nalang maingay. Hinala ko lang kasi. Sinong Gracia? At paano niyo naman nasabing siya nga? Anong basihan niyo? Yun bang nakatira sa inabandonadong bahay ng negosyante noon? Nakalimutan ko ang pangalan. Yung malapit sa Sapa ba? Ilang beses ko na siyang nakita na may sinasabi habang nakatingin sa isang tao. Kahapon nga rin nakita ko pero hindi ako nagpahalata. Sa bahay niya kasi ako dumaraan kasi wala namang ibang daan. Magmula pa ng unang tira niya masama na talaga ang kutob ko. Ganun ba? O sige, maraming salamat sa impormasyon. Kukumprontahin mo ba siya, paring Diego? Kung sa'yo, mas mabuti pang oo para mapaalis natin kung siya nga. Titignan muna natin. Hindi naman tayo pwedeng basta na lamang mambintang ng tao ng walang matibay na basehan. Magkakasala pa tayo eh. O sige na, mauna na ako dahil may aasikasuhin pa. Maraming salamat muli. Nagmamadaling umuwi si Mang Diego pero sa bahay ni Mang Adolfo dumiretso. Naabutan pa niya itong ginagamot ang pasyenteng kakarating. Tumulong na din ito at pagkatapos, napag-usapan ang nabalitaan doon sa bayan. Tignan mo pare, biktima ng manggagaway ang batang yun. Kailangan na talaga nating mahanap ang animal na yan. Sa paglipas ng araw, mas lalong nadadagdagan ng kanyang biktima. Kaya nga sa'yo ko dumiretso eh. Pare, naabutan ko si Jose sa bayan. Ang sabi niya, may napansin siyang kakaiba sa kapitbahay nila. Si Gracia, yung nakatira sa abandonadong bahay ng negosyante, doon malapit sa Sapa. Base sa kanya, sa tingin nila yun na yata yung manggagaway eh. Ganun naman pala. Puntahan na natin. Tirisin na natin ang animal na yun. Marami na siyang kasalanan. Madami nang naperwisyo. Tara na, dalian na natin. Wag. Manmana na muna natin pare. Huwag tayong padalos-dalos at baka magkamali tayo ng taong tutumbukin. Magkakasala pa tayo. Alam natin pareho na may dalawang klase na manggagaway. May isang mabuti na kayang manggamot at meron ding masama na mamamatay tao. Saka hindi pa natin alam kung nagsasabi ba ng totoo si Jose. Loko-loko pa naman yon. Kaya pagsapit ng hapon, bago magpunta sa abandonadong bahay na sinasabing tinitirhan ni Gracia, muli nilang sinuri ang kalagayan ni Sisa. Bumuti naman ang kondisyon, kaya't iniwanan na muna para pumunta sa kabilang barangay. Naging maingat sila upang hindi mabuking ang pakay. Patay ka sa amin ngayon. Ikaw lang pala ang manggagaway. Bakit ngayon lang natin naisip na dito pala nagtatago ang animal na yon?
Sino ba naman kasi ang mag-aakala na nandito lang ang manggagaway? Isa pa, hindi natin masyadong nakikita ang alin na yan dahil magkaiba tayo ng barangay na pinanggalingan. Pero ngayong nagkaalaman na, siguraduhin nating matatapos na ang kalokohan niyan, pati ang kanyang buhay. Dahan-dahan silang lumapit sa bahay. Ngunit nasa kalayuan pa lamang, natunugan na sila ng manggagaway. Nagmamadali itong umalis. Nasa lisihan nito ang dalawang matanda. Kalmado pang kumatok ang dalawa. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay wala nang sumasagot. Tao po, may itatanong lang sana kami. Pagbuksan mo kami ng pinto, hindi kami masasamang tao. Pare, parang wala naman yatang tao eh. Napansin pa natin ang imahe niya kanina sa loob. Pero ngayon mukhang nakatakas na. Halika, umikot tayo sa likod. Nang makita ang nakabukas na bintana, napagtanto ng dalawa ang pag-alis na manggagaway. Nakita nila ang loob ng bahay. Wala namang kahina-hinala. Kakaunti lamang din ang gamit. Mukhang maingat ang aling yon sa kanyang gawain. Hindi makikitaan ng bakas ang tahanan. Magaling din. Pare, umuwi na tayo. Nakaalis na ang animal. Baka magpunta sa mga biktima niya. Nagbadali na ang dalawa. Mabilis ang binaybay ang daan papunta sa tahanan ni Mang Diego. Ngunit sakto namang pagdating nila sa sagingan, malapit sa tahanan. Nahagip ng paningin ang imaheng nagtatago sa mga puno. Nang aninaging mabuti, nakita nila ang manggagaway na naging alisto rin. Pagkakita sa kanila, nagkaroon ng habulan. Tinawag na rin ni Mang Adolfo sina Carlos at Leon para marami ang hahabol at maabutan ang ale na kumaripas ng takbo. Hindi naman nagtagal. Matapos ang pigil hiningang paghabol ay nahuli din ang ale. Hinawakan itong mabuti ni Carlos at Leon upang hindi makawala. Kagad namang binuhusan ng lana ni Mang Diego ang bibig ng aswang upang hindi na makapagbitaw ng salitang may dalang kasamaan. Ang tagal naming nag-iisip kung sino ang pesteng manggagaway na nambibiktima ngayon. Ikaw lang palang animal ka. Wika ni Mang Diego habang patuloy na winiwisika ng natitirang lana. Gracia, maluwag kang tinanggap ng bayang ito. Tapos ito lamang ang igaganti mo. Pasensyahan na lang talaga tayo dahil wala kaming patawad sa mga katulad mo. Isa ka na ngang manggagaway, ngunit kasamaan pa ang iyong dulot. Halika, manahimik ka na habang buhay. Hinablot ni Mang Adolfo ang dalang balisong. Naglabas din ito ng lana matapos pahiran ang patalim. Dali-daling sinaksak sa dibdib ng manggagaway. Hindi na ito nakaligtas. Nanghina ito matapos palunukin ng lana ni Mang Diego. Dagdag pa ang bisa ng langis ni Mang Adolfo. Nangisay ng nangisay ang manggagaway. Hindi na rin napigilan ang sarili. Paulit-ulit na nasaksak ang ale. Makalipas lamang ang ilang sandali, binawian na ito ng buhay. Natuwa ang dalawang manggagamot dahil sa wakas. Napuksa na ang manggagaway ngunit laking gulat nang may aswang na lumitaw kagad at sumugod sa kanila. Kanya-kanyang takbo sina Carlos at Leon. Sinigawan na lamang din ni Mang Diego na umuwi na sila nang hindi na madamay pa. Animal,
Magkaiba pala ang manggagaway at aswang. Pare, handa ka bang makipagbunos sa nilalang na ito? Kasi ako, oo. Bakit naman hindi? Dati na tayong nakatugis ng aswang. Dumayo pa nga tayo sa ibang lugar para lamang makipaglaban. Ito pa kaya na nandito lamang sa harapan natin? Nako, labanan na ito. Tugon ni Mang Dolfo na nauna pang umatake sa aswang. Napaatras din matapos makalmot sa braso. Naging alisto si Mang Diego. Nang makatsyempo ay siya naman ang sumugod. Sa pagkakataong ito, natamaan niya gamit ang balisong. Subalit hindi sapat para mapatumba ang nilalang. Nang mabawi ito, nasakal siya at nahirapan. Nagsagawa naman kagad ng orasyon si Mang Adolfo na naging dahilan upang pansamantalang manghina ang aswang. Mahirap din para sa kanya dahil masyadong malakas ang nilalang. Ilang sandali pa, dumating sina Carlos at Leon na may dalang tig-iisang patalim. Mabuti naman at nakaisip kayo. Alasugod na. Sugurin niyo ang pesteng aswang na yan. Wika ni Mang Diego na iniinda ang pananakit ng leeg dahil sa mahigpit na pagsakal sa kanya. Nagdadalawang isip sina Carlos at Leon. Nanginginig habang nakatitig sa kakilakilabot na itsura ng aswang. Leon, ikaw na yung mauna. Matapang ka naman eh. Dali na. Wika ni Carlos habang itinutulak pa ang pinsan. Hoy, ano ba? Ano ako? Bakit ako? Ikaw yung mauna ka mo. Ayaw ko mamatay ng maaga, no? Abay lentik na dalawang to. Akin na nga yang itak. Ako na. Kalalakin yung mga tao ay ang duduwag nyo. Wika ni Mang Diego sabay lapit sa aswang. Tinaga niya ngunit hindi natamaan. Kagad namang nakailag ang aswang at nadambahan siya nito. Dali-dali itong nilapitan ni Carlos upang matulungan. Samantalang ipinagpatuloy ni Mang Adolfo ang pag-oorasyon. Ngunit natigil ng balingan ng pansin ng aswang at kalmutin. Sinikap ni Mang Diego na pagtibayin ang loob. Pagkatapos, muling sumugod sa aswang. Nakatalikod ito sa kanya kaya't nakabawi sila. Tinaga niya ng tinaga hanggang sa magawang mapatumba. Ngunit humihinga pa ito. Tatagain na sanang muli. Nang makalmot siya sa kamay, nabitawan ang itak ngunit direkta namang bumaon sa hita ng nilalang. Napadaing ito at nang maalala ni Mang Diego na meron pa siyang isang bote ng langis. Dito sila tuluyang nakabawi sa aswang. Ibinuhos niya ang likido. Sa sugat mismo na naging dahilan ng malakas ang paghiyaw. Si Leon ay naintindihan na ang takbo ng pangyayari at nalabanan ang takot. Itinarak niya ang hawak na itak. 2 beses na pinagtataga ang nilalang na naging dahilan ng tuluyang pagkaputol ng hininga. Ilang minuto na mayani ang katahimikan sa lahat. Habang palipat-lipat ang tingin sa 2 bangkay sa harapan. Ang isa ay katawan ng manggagaway, habang yung isa naman ay sa aswang. Pareho silang napapatanong kung magkaano-ano ang dalawa. Ngunit hindi na pinaglaanan pa ng oras. Nang makahingi ng tulong sa mga kapitbahay, kaagad namang ginawa ng libingan ngunit sinunog muna ang mga bangkay sa utos ni Mang Adolfo. Pagkatapos, nagsiuwian na sila upang magamot ang mga natamong sugat. Iniwanan na ang mga nagkukumpulang tao doon na walang ibang ginawa kundi pag-usapan ang nangyayari. Nang bumuti ang pakiramdam ng 2 manggagamot,
dinalaw nila si Sisa. Nakauwi na ito sa kanilang tahanan dahil bumalik na sa normal ang kalagayan. Binisita lamang nila upang makasigurado. Sa kabutihang palad, tuluyan ang natanggal ang kapit ng kapangyarihang itim na manggagaway sa katawan ng dalaga. Pinuntahan din nila ang iba pang biktima. Ganon din ang nangyari. Laking pasasalamat ng dalawang albularyo dahil sa wakas. Natapos din ang kalbaryo laban sa manggagaway at napigilan bago pa lumala ang sitwasyon. Mabuti na lamang may nakapagsabi tungkol sa manggagaway dahil kung hindi, baka mas lumala pa ang sitwasyon. Ang tanong na lamang natin, sino yung aswang na gusto siyang tulungang makawala sa atin noong kinakalaban natin? Huwag na tayong lumayo pare. Ipagpalagay na lang natin na magkasabwat ang dalawang yon. Magkapatid siguro, kaanak, o kung ano pa. Ang importante pareho natin silang napuksa. At malaya na sa pamimesta nila ang lugar natin. Ang tagal na pala ng grasyang yun sa kabilang barangay ano. Sabi ni Teryong, magdadalawang taon na. Mabuti at nagawa niyang magtiis ng ganong kahaba bago ng biktima. Alam mo naman pare, kapag bagong salta at may pakay magpapalipas pa ng panahon yan. At kapag nakatsyempo, isasagawa kagad ang maitim na balak. Tignan mo ang ginawa ni Gracia. Nagtiis ng 2 taon bago ng biktima. Kapag may bagong salta sa lugar, manmanalan lang kagad natin siguro. Para kung sakaling may lahing demonyo, mapalayas natin bago pa makapaghasik ng kasamaan. Kawawa tayong mga tao. Direkta sa atin ang perwisyo at may buhay pang malalagay sa alanganin. Kami nga po ni Leon ang bahala sa bagong salta mga manong. Kapag meron, ipapalam kagad namin sa inyo. Para makaladkad kagad palayo kapag may lahing demonyo. Aba loko, inulit mo lamang ang sinabi ko. O gagala na naman kayong dalawa. Tapos si Sisa ang maiiwan sa bahay. Kakagaling lang niya sa pagsubok ng manggagaway. Tapos iiwanan nyo na naman. Hoy, magsibali kayo. Ipagpaliban nyo muna ang kalokohan. Uwi! Mang Dolfo naman, dyan lang kami sa tindahan. Bibili ng may uulam. May barya ho ba kayo riyan? Pahingi naman ng pambili ng noodles. Aba tignan mo nga naman, pupunta daw ng tindahan. Bibili ng ulam pero walang pera. O ito, pagtiyagaan nyo na lang muna. Yun! Maraming salamat po. Baka may bigas na rin kayo. Pahingi naman kahit konti na lang. O sige sa akin na ang bigas. Nabigyan na kayo ng pang-ulam ni paring Diego. Pumunta kayo sa bahay. Pare mauna na ako dahil may pupunta sa tahanan mamaya. Magpapagamot. Suki ko sa kabilang bayan. O sige, lalakad na rin ako dahil may gagawin pa sa bahay. O siya maraming salamat ha. At dahil sa pagtutulungan natin, natapos natin ang suliranin sa manggagaway. Hanggang sa lumipas ang mga araw, balik sa normal na gawain bilang manggagamot ang dalawang albularyo. Sa kabutihang palad, wala na silang nabalita ang biktima ng manggagaway o ng aswang. Naisip nila na marahil meron pa riyan sa tabi-tabi. Ngunit naghihintay lamang ng tiyempo. Gayunpaman, nakahanda na ang dalawa kung sakaling muling magbabanta ang mga kalaban. Bantay sarado ang paligid upang madaling maitaboy ang may masasamang balak. Bago pa lumaki ang kaguluhan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig.
Paalam.